Parang nawala na rin sa katinoan nung may tumawag po na nagpakilalang billing clerk, tapos sinabi po niya na andito yung yung doktor nyo, ng doktor ng anak mo, pumapayag na siya na mag-promissory note ka. Sobrang tuwa ko po na ipadala ko po sa kanya yung 70,000. Siya si Caitlin Kate Misia, 4 na taong gulang, ng Pamplona 1, Las Piñas City, Metro Manila. Isang pambihirang batang nagtataglay ng 8 iba't ibang karamdaman Si Caitlin Kate na ngayon ay nahaharap sa isang sitwasyon para sa isang musmos na bata ay masakit makitang ito'y kanyang nararanasan. Hello guys, ayan. Isang batang pagkatapos ng maraming taon ay naoperahan upang malunasan ang isang karamdaman. Operasyong siya ring naging dahilan kung bakit ang isang munting batang ito ay isang buwan nang hindi makalabas ng ospital. Ang problema ngayon, bakit isang buwan na hindi pa rin siya makalabas? Dahil po sa PF po ng doktor. Professional fee. Opo, Magkano nga yung balance niya sa ospital? 264,000. 264. Opo. Isang inang ginagawa ang lahat para matugunan ang kanilang pangangailangan. Inang ang Batangas at Maynila ay tila ginagawang pasyalan. Maihanap lang ng tulong ang anak at maiuwi na sa kanilang tahanan. Subalit paano nga ba sila makakauwi kung sila'y bigo sa kanilang mga nilalapitan? Makahingi man ng tulong ay di angkop para sa malaking halaga na dapat ay cash nilang maibibigay. Paano makakabayad kung ang tanging laman ng bulsa ay konting halaga na lamang? Halagang pilit pang pagkakasyahin para sa iba pang mga anak na naiiwan sa kanilang bahay. Paano makakarating ng Batangas yan? Hindi pa po muna po ako uuwi dahil magbabakasali po uli ako bukas dun sa Babalik ka ulit. Paano palang nangyari na scam ka? bali yung araw po kasi na yun, August, bali hindi pa po nakakalabas yung anak ko, nanghingi na po ako ng tulong sa mga government. Kaso nung sinasabi ko po kasi sa kanila na professional fee yung babayaran namin, alam na po nila na kailangan na cash, hindi nga daw po guarantee letter. Tapos nung na-clearance na po siya, lumuwas nga po ako para magpunta kung saan saang ahensya. Ilang ahensya na po yung napuntahan ko, pero ang sabi po, hindi nga daw po kami matutulungan kasi hindi naman tatanggapin ng ospital yung guarantee letter. Yung araw po na yun, 5 ahensya po yung napuntahan ko. Tapos umano po sa akin yung sabay po yun na nagsabi po sa akin yung pera nga po na pinahiram po sa akin na 60,000, tapos may naipon po akong 10,000 yung sa mga bigay po sa amin, na yung sa sobra pong yung isip ko na parang nawala na rin sa katinoan nung may tumawag po na nagpakilalang billing clerk, tapos sinabi po niya na andito yung yung doktor nyo, ng doktor ng anak mo, pumapayag na siya na mag-promissory note ka basta makapag-down ka lang sa kanya ng 100,000. Kasi yung doktor po namin na yun po yung pinaka main doktor niya, yung nag-opera sa kanya. 100,000 nga po yung sabi i-down. Sabi ko wala po akong 100,000, pero meron po akong 70,000. Tapos sabi niya po, sige, kakausapin ko yung doktor niyo, pag pumayag siya, papalabasin namin oras-oras yung anak mo. Nandun po ko sa DSWD nun, tapos yung anak ko po nasa Batangas. Kaya po nung sabi niya pumayag yung doktor mo, makakalabas na yung anak mo, sobrang tuwa ko po, nagalak po ako. Sabi ko, sigurado po ba kayo? Sabi ko, malulubat na po yung cellphone ko. Sabi niya, makitawag ka niyan. Kaya nakitawag po ako dun sa guard dun sa DSWD. Tapos sabi ko, naku, hindi ko na po pala kailangan na pumila pa dito sa DSWD kung papayagan na kami nung doktor nga po na mag-promissory note po at papalabasin na po kami. Tapos yun nga po, naipadala ko po sa kanya yung 70,000. Saka lang po siya nagsabi na marami pa po kasing pasyente yung doktor nyo. Saka ko lang po na yung anak ko lang po pala yung pasyente niya kasi naki-opera lang po. Tapos kung nawala yung
pinautang sa akin na 60,000 tapos yung 10,000 na binigay sa akin ng mga supporter po niya. Sobrang hiya po kasi ako pa dahil may mga nangbabash po sa akin na ko daw po dahil nagtiwala po agad ako. Sino bang nanay na gustuhin ma-scam? Halos kung saan-saan na nga po ako pumunta nung araw po na yun. Wala po akong malapitan. Sa kagustuhan ko po na mailabas po kaagad siya dun sa ospital dahil may mga schedule na check-up pa nga po kami para po makahabol kami at hindi po kami maubusan ng schedule at may reschedule. Naipadala ko po yung pera. Tapos, Kung meron ka mensahe dun sa scammer, anong gusto mong sabihin? alam ko pong isa po siya sa, kung isa man po siya sa follower ng aking Warrior Kid Journey o kung saan man siyang galing. Sana, makonsensya ka at maawa ka dun sa katulad po ng anak ko sa mga iba pang mai-scam mo dahil sobrang hirap po, lalo na po yung pera po na yun ay hindi naman po bigay yung 60,000 na nawala dahil pagbabayaran ko pa po yun.